Hello, Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Leo, tingnan natin. Silip ito sa 2025. Tingnan natin kung ano yung mga major energies ninyo for each month, no, from January to December. Kaya magdodraw tayo ng isang card per month. So for January, ayan, so we have the Seven of Wands. Ayan, so dito naman, no, sa Seven of Wands, pagpasok ng taon, you're feeling defensive, no, dito Leo, kasi maaaring maraming naiinggit siguro sa inyo. Siguro, you have a lot of accomplishments, magandang estado ninyo sa buhay, in many areas of life. Kaya maraming nakatingin sa'yo, maraming taong nagbabantay sa'yo, kung kailan kanila matitake down, kailan sila magkakaroon ng pagkakataon na malagpasan kung ano ang narating mo ng 2024, no, Leo? So, it's all up to you, but always stand your ground, okay? Stand for what you believe in. Kung ano yung sa tingin ninyo ang tama, kung ano sa tingin ninyo ang dapat, panindigan mo yan. And as much as possible, choose your battles, okay? Kasi merong mga battles tayo sa buhay na kailangan nating ignorin, merong mga battles sa buhay na kailangan nating harapin, no? Kaya it's all up to you. Tignan ninyo kung ano ang nararapat, no, sa inyong sitwasyon. Depende sa inyong sitwasyon, 'di ba? Iba-iba tayo ng kalagayan. So that is January. Kuha tayo for February, March, April, May, June. Okay, July, August, September, October, November, December. Alrighty. So, ayusin natin dahil kalat-kalat, gulo-gulo. Alrighty. So, come February, ang energy ninyo ay maswerte kayo kasi this is 3 of Wands and this is good fortune energy. Maswerte kayo sa ngayon, and yung swerte na yan, it's not only limited to one area of life. Maaring sa lahat ng areas na buhay ninyo isiswertehin kayo, 'di ba? So depende sa inyong energies, depende sa inyong sitwasyon, but definitely good fortune is in your horizon around that time. At perfect ito, no? Kung meron kayong mga balak gawin, may mga plano kayo for any area of life na gusto niyo simulan around that time in February, you can expect success, no? At saka magiging smooth sailing ang journey ninyo diyan. There is also a small successes na akong na-pick up diyan na maaaring even before the month of February, sa mga dati na ninyong ginawa or dati na ninyong sinimulang gawin, you know, meron na kayong mga small successes na nakamit, no? Meron na kayong na-pick up dyan na mga tagumpay, maliliit na tagumpay, at maaaring you are waiting for the big one in February, no? So maaaring meron kayo dyan, hinihintay na big time na talaga na accomplishment ninyo. That will happen sometime in February. Travel also is very imminent for some of you dito sometime in February, and maaaring that is travel over water. Yun na napipick up ko dyan for some of you, no? So in March, King of Swords, meron mga siguro kalituhan ang iba sa inyo dito, Leo. Maaring you are going to be confused about something. Maybe may decision making kayong gagawin dito, and maybe you need more time, you need other people's opinion or advice or perspective na dapat ninyong marinig, no? Para makatulungan kayo na malinawan ang inyong isipan. Okay? So in April,
Queen of Swords. Ayan. So, you're going to, declutter your life. Dito, maaaring ito yung desisyon, na kailangan ninyong gawin. 'Di ba? Maaaring yun, related yun doon. So, and in April, para mag-iisip kayo dito, na parang all this time, parang marami na akong stress sa katawan, marami na akong kalituhan, na na-encounter. And ngayon parang, what if, 'di ba? Linisin ko ang energy ko, linisin ko ang buhay ko. I'm going to remove, sa buhay ko, anything, anyone, or situation, na hindi nagsuserve sa inyong highest good. So, yun, parang, you're going to do some kind of re-evaluation. You're going to do some kind of reassessment what happened in your life na in the past year. 'Di ba? Ano na nangyari? Anong ginawa ninyo? Anong mga naging epekto nito sa inyo? Something like that. Okay? So, in May, eto na, Leo, siswertehin na kayo. 'Di ba? Papasok ang swerte. Maybe because you have a lot of blockages sa buhay ninyo. Baka maraming clutter sa isip ninyo, maraming clutter sa dibdib ninyo, baka yung mga nakaraan ninyo, hindi pa ninyo naaalis sa dibdib ninyo, yung nakaraan ninyo, maaaring nandyan pa rin, hina-harbor ninyo kung ano man ang unnecessary, na pakiramdam, na connected pa rin sa past ninyo. So, maybe all this time, yun ang naging blockage ninyo for this swerte. 'Di ba? Kaya, maaring this time, in April, dito ninyo talaga marirealize na I need to change something in my life. I need to change a part of me, at this time. Kasi maaaring naramdaman ninyo na parang bakit ganito na lang, I need to break the pattern, 'di ba? At yun na nga, magdidesisyon kayo na mag-declutter kayo ng buhay ninyo, magtatanggal kayo ng anuman sa buhay ninyo na sa tingin ninyo clutter, basura na lang, hindi naman na nakakatulong sa buhay ninyo, pero nandiyan pa rin sa isip ninyo, nandiyan pa rin sa buhay ninyo, nandiyan pa rin sa dibdib ninyo. And with that, you're removing something sa buhay ninyo. That means that you are making room, or you have made room sa sarili ninyo for newness, for new energies, for new positive energies. Kaya, eto, the next month, papasok na si swerte, papasok na si good luck and good fortune, at babalutin kayo nito ng swerte na to sometime in May, So, suswertehin kayo, mababaliktad na ngayon ang sitwasyon ninyo. Magiging mas maayos na ngayon ang buhay-buhay ninyo. This is going to be positive changes coming your way, at marami ang mga magbabago dyan sa buhay ninyo. You're going to have a lot of opportunities coming your way dito na maaring pagkakaperahan ninyo, pagkakakitaan, magkakaroon kayo dito ng good health, yung ganun ba, sa career ninyo, sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, sa relationship, things are going to change for the better, Lalo-lalo na pagdating sa pera, siswertehin kayo pagpasok ng May. So, around June, meron tayong 6 of Pentacles. So, kung ano man yung kailangan ninyo dito, whether that is opinion, pera, tulong ng kung sino man, you will get what you need. Okay? You will get what you need. Kasi, yung promise ng 6 of Pentacles is whatever it is that you need, that will be met. You will be provided kung ano ang kailangan ninyo. The universe is going to send, send your way kung ano man ang kakailanganin ninyo. Kaya you will be sufficient, around June, you will be sufficient. Kung anong kakailanganin ninyo, nandiyan dyan, makukuha ninyo yan. In July, ang swerte-swerte ninyo, simula dito, sa May, simula na ng pagpasok ng swerte ninyo, lalo-lalo na pagdating sa pera. Kasi dito siswertehin kayo sa pera, tapos pagpasok ng second half of the year, aarangkada agad. King of Pentacles agad kayo.
Well, this is wealth, no? This is financial gain, this is material gain, this is prosperity and abundance, this is good fortune, no? Lalo-lalo na sa pera. So, maaari ang iba sa inyo dito, financial blessings talaga ang paparating, pera, cold cash, ang maaaring pumasok. Or this is opportunities, no? Link sa inyong kaperahan na talagang magdadala sa inyo ng kasaganaan sa pera. Magdadala sa inyo ng prosperity and abundance na mararamdaman ninyo dito yung kaluwagan, no, sa inyong pangkaperahang aspeto. So this is really beautiful. At maaari din na ang iba sa inyo dito, by this time siguro, ma-reach nyo na yung pinnacle of success. Baka by this time, eto na yun yung inyong tagumpay, no? Maaaring may promotion dyan, sa mga nagtatrabaho dyan, baka may promotion, baka for a leadership role, baka mabigyan kayo dito ng lucrative job offer, baka merong mga overseas opportunity dito na maaaring talagang yun ang magdadala sa inyo ng bonggang-bonggang pera, no? So, in August, we have strength. Ayan, there could be challenges, no? Maybe may mga challenging situations na maaaring dumating around this time, kaya kailangan ninyong tibayan ninyo ang inyong loob, no? Tatagan ninyo ang inyong loob, no? Buhayin ninyo yung inyong inner strength, buhayin ninyo ang inyong courage. Dahil, yun ang kakailanganin ninyo para maharap ninyo ng tama. You'll be able to face your situation squarely dito at mapagtagumpayan ninyo ito. Okay? So, September, Empress. Balik ang swerte ninyo pagdating sa pera. Talagang hindi rin natatapos, may pahinga lang. Maaari yung energy na to, baka meron lang ditong sitwasyon na siguro sa trabaho, baka meron mga naiinggit sa inyo, something like that, and maybe that might intimidate you, that might affect you, no? Yung mga sabi-sabi, yung mga pangbubuli, maaaring may mga ganon na magaganap. But in September, ayan, aarangka ng muli ang swerte ninyo sa pera. We have Empress energy, so this is another abundance and prosperity energy. So, marami, no, ang opportunities ninyo na pagkakaperahan, marami, magiging sagana talaga kayo pagdating sa finances dito. At saka, si Empress, this is new beginning energy din. So, most likely, meron kayong sisimulan dito na magiging source of income, no? Panibagong money path, siguro dito magbubukas para sa inyo. At ito yung pagmumulan talaga ng kasaganaan, kumbaga, no? Sa buhay ninyo kasi continuously parating or dadating continuously na nagkikreate kayo rito ng bagong pagkakakitaan, additional na pagkakakitaan. So, in October, we have 8 of Pentacles. Ang sipag din ninyo. Kaya, kung yung effort ninyo, yung dedication, commitment, yung diligence ninyo na nilalagay ninyo sa trabaho ninyo, you will be rewarded, no? Maybe around this time. Baka kung nag-i-employo kayo, baka ngayon, baka ma-promote kayo into a leadership role, tumaas yung inyong posisyon, hindi not necessarily na talagang magiging boss kayo, but at least, no, tataas, aangat, no, ang inyong lugar, kumbaga sa kumpanyang pinagtatrabahuan ninyo. You may be offered scholarship dito kasi siguro nakikita ng boss ninyo na sobrang sipag ninyo, maring nakikita niyang nagre-research kayo, nakikita ninyang talaga nag-e-effort kayo ng extra, no, para lagi kayo may bagong twist na mailalagay sa inyong trabaho, yung ganun ba? Kaya maaaring mabigyan kayo ng scholarship, mabigyan kayo dito ng bonus, karagdagang sahod, 'di ba? Yung mga ganon, or additional benefits, yung mga ganon. So, congrats to you. November, Hermit energy. Ayan. So, maybe meron kayo ditong special na guidance, no, from the universe, na gusto ng universe na marinig ninyo, malaman ninyo, and siguro dahil sobrang sipag ninyo, lagi kayo may ginagawa, you're always preoccupied, kaya siguro hindi kayo
alam mo yun, hindi kayo nakakapag-tune in sa inyong intuition because maybe your priority, of course, is always your trabaho, diba? Kaya, in this case, this is a reminder for you, no, na meron kayo mga importanteng guidance na dapat ninyong malaman at this time. Kaya you are being advised here to put yourself in solitude, put yourself in a stillness, connect with your soul, connect with yourself, so that marinig ninyo, no, kung ano ang bulong sa inyo ng inyong intuition, ano ang guidance sa inyo ng universe. December, we have 7 of Pentacles. Ayan, so, sipag talaga ninyo, Leo, no? Maraming swerte na, maraming pera na ang pumasok sa inyo, pero it doesn't stop there, diba? Talagang patuloy kayo nagtatrabaho, patuloy kayo nagsisipag, because you really want to earn more, diba? At in December, siguro sa dami na ng ginawa ninyo, lalo-lalo na dito sa kasipagan ninyo ng todo-todo, maybe in this quarter, ano, meron kayong extrang ginawa. Maaaring nagsimula kayo dyan ng panibagong negosyo, panibagong enterprise, no? And by December, you are waiting for the fruit of your labor. Naghihintay kayo, no? Naghihintay kayo ng bunga ng inyong pagsisikap, no? But this is also a time for reflection, diba? Maybe yung energy ni Hermit will continue on, ano, early December 2025, and you will continue on to reflect, assess, and reevaluate what have you done already, kasi baka maaaring kulang pa, 'di ba, yung effort na nilagay ninyo diyan. Kaya hindi pa ninyo nakukuha yung resulta or yung bunga ng inyong pagsisikap. But there is a promise for 7 of Pentacles. Kung ano yung hinahangad ninyo, ano yung hinihintay ninyo, papadala yan sa inyo, but in divine timing. 'Di ba? Always remember that everything that happens sa buhay natin, 'di ba, is according to the divine order and timing, at hindi sa sarili natin timing. Kaya you may practice more patience dito. You may do some kind of reflection, reassessment, and re-evaluation. What have you done? Ano na mga ginawa ninyo? Ano na mga nangyari? Nasaan na kayo sa ngayon? Because maybe you would realize na baka hindi pa lahat na nagawa na ninyo. Meron pa kayong kailangan pang gawin in order for you to reach that point na makukuha nyo na yung bunga ng inyong pagsisikap. So, good luck and thank you for watching. Love and light. Namaste.